Sa simula ng pelikula, ipinakilala tayo sa dalawang hitman, sina Jimmy Bobo at ang kanyang sidekick na si Luis, na papunta sa kanilang target sa New Orleans. Sa kabilang banda, isang lalaking nagngangalang Greeley, ang makikitang nag-e-enjoy sa kanyang droga kasama ang isang prosti sa kanyang tabi. Ilang sandali pa, habang nagbabalat kayo bilang mga pulis, pumasok na sina Jimmy at Luis sa lugar ni Greeley. Nang walang pag-aalinlangan, binaril nila ang target, at planong i-cover ang pagpatay bilang isang pagnanakaw. Napansin ni Jimmy ang prosti at planong patayin din siya, ngunit sa huli ay nagbago din ang kanyang isip dahil sa mahigpit niyang alituntunin laban sa pananakit sa mga babae at bata. Habang papaalis na sila, si Greeley, na lumalabas na hindi papatay, ay inatake si Luis. Matapos tapusin ni Jimmy ang trabaho, ipinaalala niya kay Luis ang kanyang panuntunan na huwag saktan ang mga babae at bata. Kumpiyansa siya na hindi magsasalita ang prosti sa pulisya, dahil mas natatakot siya sa kanila kaysa sa batas. Sa sumunod na eksena, pumunta sina Jimmy at Luis sa isang bar para kolektahin ang kanilang bayad mula sa kanilang middleman na si Ronnie. Si Ronnie ang agent sa pagitan nila at ng kanilang kliyente, na hindi ipinakilala ang pangalan. Lingid sa kaalaman nila, isa pang hitman na nagngangalang Keegan, ang mahigpit na nagbabantay kina Jimmy at Luis. Nang mabigong magpakita si Ronnie, nagpasya si Jimmy na pumunta sa banyo, na nagbigay ng perpektong pagkakataon kay Keegan na saksakin si Luis. Pagkatapos nito, nagtungo na si Keegan sa banyo upang tapusin ang isa pa, ngunit nagawang depensahan ni Jimmy ang kanyang sarili. Habang hinahabol si Keegan, natuklasan ni Jimmy ang wala ng buhay na katawan ni Luis, at napagtanto na sinet up lang sila. Bago pa dumating ang mga pulis, kinuha niya ang kutsilyo ni Luis at tumakas na sa lugar. Nabunyag na si Jimmy ay may mahabang criminal history, at labas-masok siya sa kulungan mula sa murang edad. Sa kabila nito, desidido pa rin si Jimmy sa kanyang career na maging isang hitman. Sa sumunod na eksena, ipinakilala tayo sa isang Washington police officer na nagngangalang Taylor Kwan, na dumating sa bayan upang imbestigahan ang pagpatay kay Greeley, isang lalaking may potensyal na kaugnayan sa mga tagapagpatupad ng batas. Pagdating sa police station, nakipagpulong si Taylor kay Lieutenant Turner at kinwestiyon ang prosti nung nakaraang gabi, na sa takot na madamay ay sinabing hindi niya nakita ang killer. Gayunpaman, nang dalhin ni Turner si Taylor upang makita ang bangkay ni Greeley, kinilala siya ni Taylor bilang isang dating kasamahan sa pulisya mula sa Washington, na sinibak dahil sa iba't ibang mga pagkakasala. Habang nag-iimbestiga pa si Taylor, nakita niya ang dinadissect na katawan ni Luis, at nalaman na siya ay isang hitman na namatay sa parehong oras ng patayin si Greeley. Dahil sa revelasyong ito, naniniwala si Taylor na ang kanilang pagkamatay ay maaaring konektado. Nakipag-ugnayan siya sa kanyang headquarters at natuklasan na si Luis ay may partner na nagngangalang Jimmy Bobo. Agad na hiniling ni Taylor kay Lieutenant Turner na hanapin si Jimmy, na may koneksyon sa kaso at maaaring makatulong sa kanila na matukoy ang mga tunay na salarin sa murder ni Greeley at Luis. Gayunpaman, tumanggi si Lieutenant Turner na lumahok si Taylor sa investigasyon at kinumpiska ang kanyang walang lisensyang baril. Sa kabila ng setback na ito, si Taylor, na kumikilos ayon sa utos ng kanyang mga nakatataas, ay nagpas siyang makipagkita kay Jimmy sa isang lokal na bar. Doon, sinubukan niyang kumbinsihin si Jimmy na makipagtulungan sa kanya upang malutas ang kaso. Gayunpaman, si Jimmy, na walang tiwala sa mga pulis, ay agad na tinanggihan ang kanyang alok. Kalaunan, paglabas ni Taylor ng bar, naramdaman niya na merong sumusunod sa kanya. Nang makarating sa parking lot, isang kapwa pulis ang nagpaputok sa kanya, dahilan para mapilitan siyang magtago. Sa pag-aakalang ito na ang kanyang katapusan, dumating si Jimmy sa tamang oras, at pinasakay si Taylor sa kanyang sasakyan upang takasan ang mga bala ng salarin. Si Taylor, na hindi makapaniwala sa nangyari, ay itinutok ang kanyang baril kay Jimmy at nagbantang huhulihin siya. Gayunpaman, mahinahong ipinaliwanag ni Jimmy na hindi maniniwala ang mga pulis sa kwento ni Taylor dahil ang kanyang mga fingerprint ay nasa baril. Binigyan niya si Taylor ng huling babala, maaari siyang sumama sa kanya upang makatanggap ng medikal na atensyon, o maghintay sa pagdating ng pulisya para dalhin siya sa kustodiya. Samantala, natagpuan ni Keegan ang kanyang sarili na naipit sa isang mapanganib na kasinungalingan at pang-blackmail. Nakipagkita siya kay Marquez, isang abogado, at kay Morrell, isang corrupt businessman na palaging naglalaro ng madumi para makakuha ng kapangyarihan.
Sila ang nagutos kay Keegan na patayin sina Jamie at Luis, at ngayon ay inutos nila sa kanya na kunin ang mga ebidensya ng kanilang mga ipinagbabawal na gawain. Binayaran nila ang ilang mga kongresista upang pumabor ang kontrata sa kanila, at ang mga ebidensya ay nakatago sa lugar ng kaibigan ni Greeley, na natuklasan nila sa pamamagitan ng isa sa kanilang mga nasa payroll na pulis. Kalaunan, dinala ni Jimmy si Taylor sa tattoo parlor ng kanyang anak na si Lisa, at nagbanta sa kanya na manatili sa sasakyan, habang nireresolba nila ang mga isyu ng pagpatay kina Greeley at Luis. Pagpasok ni Jimmy, pinakialaman ni Taylor ang kanyang baril, at tinawagan si Lieutenant Turner upang ipaalam sa kanya na natagpuan na niya si Jimmy, at malapit na rin niyang malaman kung ano talaga ang nangyari sa mga pagpatay. The cop. What kind of doctor are you? Whatever, let's get him in. Sa loob ng parlor, si Lisa, na may medical training, ay ginamot ang gunshot wound ni Taylor. Samantala, nakarating na si Keegan sa hideout ng kaibigan ni Greeley, kung saan nakipagbarilan siya upang makuha ang ebidensya ng mga ilegal na aktibidad ni Morrill at Marquez. Samantala sa tattoo parlor, pagkatapos gamutin si Taylor, siya at si Jimmy ay nagsimula ng hanapin si Ronnie, ang lalaking nag-utos kay Jimmy upang gawin ang pagpatay. Sa tulong ng headquarters ni Taylor, natuklasan nilang nasa isang bathhouse si Ronnie. Pagdating sa lugar, inutusan ni Jimmy si Taylor na maghintay sa sasakyan, habang siya naman ay mag-isang haharapin si Ronnie. Agad na kinumpronta ni Jimmy si Ronnie at inakusahan siya ng pag-set up sa kanila. Inutos niya na malaman kung sino ang nagbayad sa kanya na patayin si Greeley, ngunit sumagot si Ronnie na hindi niya alam at sinabing kinontak lang siya ng isang kliyente na hindi pa nagbabayad. Gayunpaman, habang isinusuot ni Jimmy ang kanyang damit, bumunot si Ronnie ng baril at sinubukang barilin si Jimmy, ngunit nabunyag na ang baril ay tinanggalan ng bala ng ating bida. Malapit na sanang patayin ni Jimmy si Ronnie, ngunit nabigong pumutok ang kanyang baril dahil ang mga bala ay inalis ni Taylor, at humantong ito sa isang laban sa pagitan ng dalawa. Nang matapos ang laban, sinaktan ni Jimmy si Taylor dahil sa pakikialam niya sa kanyang baril. Sa kabila nito, nagtulungan pa rin sila upang mahanap ang bahay ni Marquez gamit ang impormasyon mula sa headquarters ni Taylor. Habang nasa daan, nalaman ni Taylor na si Jimmy ay natanggal sa serbisyo sa Navy dahil sa ilegal na pagbibenta ng mga armas, at ito ang dahilan kung bakit siya napunta sa buhay ng krimen bilang isang hitman. Pagdating nila sa bahay ni Marquez, nakita nilang nag-host siya ng isang masquerade party. Sa loob, nakita ni Jimmy si Keegan sa gitna ng mga bisita, ngunit dahil sa dami ng tao sa paligid, hindi siya makaporma. Samantala, si Morrill ay nasa isang meeting kasama ang mga kongresista na kanyang sinuhulan, at tinalakay ang pagpapatayo ng isang upscale housing development sa suburbs. Ilang sandali pa, pumasok si Marquez sa silid, ngunit si Morrill, na ayaw siyang makialam, ay inutos sa kanya na kunan siya ng ilan pang maiinom. Sa pagkainis, nagpasya si Marquez na idagdag ang kanyang ihi sa inumin habang siya ay nasa banyo. Gayunpaman, bago pa niya ito magawa, tinambangan siya ni na Jimmy at Taylor, at dinala siya sa hideout ni Jimmy. Sa kasamaang palad, lumalabas na alam ni Morrill ang tungkol sa pagkidnap kay Marquez, salamat sa isang pulis na nasa kanyang payroll, na nag-install ng GPS sa cellphone ni Marquez. Dahil dito, nalaman na ni Morrill kung nasaan ang hideout ni Jimmy at agad na inutusan si Keegan na dispatchahin na siya. Samantala, habang sinusubukang questionin ni Taylor si Marquez sa banayad na paraan, naging maliwanag na hindi siya magsasalita ng kahit na anong impormasyon. Dahil dito, ginamit ni Jimmy ang kanyang sariling pamamaraan at gamit lang ang isang blow, mabilis na inamin ni Marquez na si Morrill ang nagutos kay Keegan na dispatchahin sina Jimmy at Luis. Ang layunin ng paggawa nito ay upang maiwasan ang pagkakasangkot ni Morrill sa pagkamatay ni Greeley. Noon, si Keegan ay isang dating mersenaryo na may kasaysayan ng pagtatrabaho sa Africa, at si Morrill naman ay isang notorious con artist na nagsagawa ng maraming panloloko sa Africa. Sa kasalukuyan, walang magandang plano si Morrill sa lungsod, na nakikibahagi sa mga mapanlinlang na aktibidad sa pamamagitan ng panunuhol sa ilang opisyal upang bumili ng mga real estate sa mababang presyo. Ang lahat ng ebidensya ng panunuhol ni Morrill ay nakasave sa isang USB na hawak ni Marquez. Nang makuha ang impormasyong kailangan niya, hindi na nag-aksaya ng panahon si Jimmy at agad na pinatay si Marquez. You don't just kill a guy like that! Ilang sandali pa, sinugod ni Keegan at ng kanyang mga tauhan ang hideout ni Jimmy, ngunit nagawang makatakas ng dalawa sa tamang oras, bago pinasabog ang isang bomba sa bahay.
Kinabukasan, inimbitahan ni Jimmy si Taylor sa bahay ni Lisa para suriin ang USB na nakuha nila kay Marcus. Do you mind if I use your computer? Dito nabunyag na maraming matataas na opisyal, kabilang ang mga pulis, mga judge at mga politiko, ang nasuhulan ni Morrill. Nang malaman ito, agad na nakipag-ugnayan si Taylor kay Lieutenant Turner upang iulat ang kanyang mga natuklasan, kabilang ang mga pagkakakilanlan ng mga tunay na salarin sa likod ng pagpatay kina Greeley at Lewis, pati na rin ang katibayan ng bribery scheme ni Morrill. Hiniling ni Taylor na magkita sila ng tenyente sa sandaling dumating siya sa bayan. Nang papaalis na siya, nakiusap si Lisa na wag ipakulong si Jimmy. It's the only life he had. Ngunit walang ibang choice si Taylor dahil sa mga krimeng ginawa ni Jimmy. He's done a lot of bad things. Habang nasa biyahe, ibinunyag ni Jimmy kay Taylor na hindi siya kasal at si Lisa talaga ay anak ng isang prostitute na namatay 15 taon na ang nakakalipas. Pagdating sa lungsod, nagpaalam na si Taylor kay Jimmy at naghiwalay na sila ng landas. Sa kabilang banda, isang pulis ang ipinaalam kay Morrill na plano nilang gamitin ang anak ni Jimmy para kunin ang USB. Kapag nalutas na ang sitwasyon, balak ni Morrill na iligpit na si Keegan, na itinuturing niyang isang reckless at mapanganib na individual. Si Keegan, na nakikita ang kanyang sarili bilang isang bayani at walang pakialam sa pera, ay parang isang bomba na malapit ng sumabog. Hindi nagtagal, nakipagkita si Keegan kay Lisa at mabilis siyang dinukot. Samantala, habang ikinukwento ni Taylor ang lahat kay Lieutenant Turner, hindi niya inakala na merong masamang layunin ang opisyal. Lumalabas na si Turner ay kasabwat ni Morrill, at isa siya sa mga tiwaling pulis na sinusubukan nilang ilantad. Nang sa tingin niyang katapusan na niya, biglang nagpakita si Jimmy at iniligtas si Taylor mula sa tiyak na kapahamakan. Habang naghahanda na silang bumiyahe muli, nakipag-ugnayan si Keegan kay Jimmy na may nakakatakot na demand, ibigay ang USB, o ipagsapalaran ang buhay ni Lisa. Si Jimmy, na puno ng pag-aalala para sa kanyang minamahal, ay nagmamadali sa itinalagang lokasyon, determinadong iligtas si Lisa sa anumang paraan. Hindi nag-aksaya ng oras si Jimmy at nagmamadaling pumunta sa meeting point, kung saan sinalubong siya ni Morrill. I'm gonna kill you. Habang mag-isa, maayos na nilaro ni Jimmy ang kanyang mga baraha at inalok na papatayin si Taylor kapalit ng paglaya ni Lisa at ng USB. Mabilis namang sumang-ayon si Morrill, sa kabila ng pagtutol ni Keegan na wag itong gawin. Lingid sa kaalaman ng lahat, palihim na pumasok si Taylor sa lugar at tahimik na pinagmasdan ang bawat kilos nila. Dahil sa pagnanais na maghiganti pagkatapos patayin ang kanyang kaibigan na si Lewis, desidido si Jimmy na patayin si Keegan. Matapos maiabot ang USB, mabilis niyang hinila si Lisa palayo sa panganib. Sa kabilang banda, si Keegan, na pagod at punong-puno na sa pagiging gahaman ni Morrill, ay nagpas siyang gawin ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay. Nang hindi nagpapakita ng awa, idinispat siya ni Keegan si Morrill at pinatumba ang kanyang mga tauhan. Ang buong eksena ay nakuna ni Taylor sa tape, handa itong gamitin bilang ebidensya laban sa mga tiwaling opisyal. Habang nakikipagsagupaan si Keegan sa mga tauhan ni Morrill, hinimok ni Jimmy si Lisa na magtago at maghanda sa anumang panganib. Lingid sa kaalaman niya, natuklasan ng mga goons ni Morrill si Lisa. Ngunit sa kabutihang palad, dumating si Taylor at iniligtas siya sa kapahamakan. Samantala, si Jimmy ay labis na nabalot ng galit at pagnanais na maghiganti laban kay Keegan, at ito ay napunta sa isang mabangis na salpukan. Habang ang dalawa ay nakikipaglaban hanggang sa kamatayan, kalaunan ay nagawang makuha ni Jimmy ang kalamangan at nagawang mapabagsak si Keegan gamit ang kutsilyo ni Lewis, na tumapos sa paghahari ng malupit na mersenaryo. Sa pagtatangkang lumikha ng isang kwento para sa mga awtoridad sa kung ano ang nangyari, binaril ni Jimmy si Taylor sa balikat. Plano nilang ipaliwanag sa mga awtoridad na binaril ni Marcus si Taylor, bago niya ito tuluyang pinatay, at si Jimmy naman ay hindi kasali sa eksena. Sa huli, dumating na ang mga pulis sa pinangyarihan at si Taylor ay isinugod sa ospital para sa isang emergency medical treatment. Pinili ni Taylor na wag isangkot si Jimmy sa kanyang report, at sa halip ay inilarawan ang sitwasyon bilang isang marahas na sagupaan sa pagitan ng mga magkaribal na kriminal. Makalipas ang ilang linggo, inimbitahan ni Taylor si Jimmy na makipagkita sa isang lokal na bar. Sa kanilang pag-uusap, binanggit ni Taylor ang paksa ng relasyon ni Jimmy kay Lisa, at nagbabala sa kanya na hindi na niya papayagan ang anumang ilegal na aktibidad. Sa kabila ng kanilang nakaraan,
Tila handa si Taylor na bigyan ng pangalawang pagkakataon si Jimmy, sinabing magbagong buhay na siya, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ng like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.